James chapter 3, verse 1 hanggang verse 18. Huwag maging mga guro ang marami sa inyo. Mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo ay tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Kung ang ating ang inilalagay ang preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo'y talimain, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit o timon ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dila ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Sapagat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpupurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asetunas at ng igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungalingan laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito. Humihingi po kami sa iyo ng karunungan na maunawaan namin ang iyong kalooban. Maunawaan namin ang iyong layunin at matanggap namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Baguhin mo po kami. Umpisa sa aming mga puso at umpisa sa aming mga isip. Patuloy mo kaming kahabagan, sapat kami po ay nangangailangan sa iyong
sa iyong presensya, sa iyong pagpilit sa amin, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na tumutulak sa amin, at sa iyong biyaya na nagpapalakas sa amin, at sa iyong awa na nagpapakumbaba sa amin. Kami po nawa ay makapamuhay bilang mga tao ng Diyos at maging matatag kami sa panahon ng mga pagsubok. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating paksa sa bahaging ito ng sulat ni Santiago ay ang mga tagapagturo ng iglesia sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. Ang mga tagapagturo ng iglesia sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. Ang pagtuturo at pag-aral at pagsasalita ng karunungan at kaalaman at ang simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kaliit-liitan ng ating mga fellowship ay kabilang sa mga kaloob ng Diyos na kinakailangan upang ang ating iglesia ay lumago at tumibay sa salita ng Panginoon at sa paglilingkod sa Kanya. Lalong-lalo na sa panahon na nakakaranas ang iglesia ng pagsubok at maraming mga kapatid natin ang dumaraan sa matinding tukso at pag-uusig. Bakit natin iniuugnay palagi ang bawat nababasa natin sa Santiago sa panahon ng pagsubok? Sapagkat ipinangaral na sa atin ng una na ang paksa sa sulat ni Santiago ay tumutukoy sa kalagayan ng mga unang Kristiyano na kanyang sinulatan. Iyon ang kanilang panahon. Iyon ang kanilang sitwasyon na ang bawat bahagi rito ng sulat ni Santiago sa pagpapaalala sa atin, mga kapatid. Lahat ng nakasulat dito ay payo ng banal na Espiritu kung paano ang iglesia ay makakatuwang sa isa't isa kung tayo po ay dumaraan sa matinding pangangailangan at pagsubok sa pananampalataya. Kinakailangan na ang bawat bahagi ng iglesia ay matutong magsalita sa isa't isa. Hindi lamang sa panahon na mayroong katitisuran. Alam natin sa Mateo 18 na kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkakasala sa iyong puso dahil sa kagagawan ng iyong kapatid, ay dapat mo siyang kausapin sapagkat sa aba ng taong pinanggagalingan ng tukso. Subalit hindi lamang doon na dapat tayong matuto na ituwid ang bawat isa sa ating mga personal na sama ng loob, ay dapat matuto ang Kristiyano na magsalita ng katotohanan. Basahin natin sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 15 hanggang 16. Sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Paano po lumalaki ang bawat gawain? Paano po lumalaki ang bawat bahagi ng iglesia? Sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Ituloy natin sa verse 16, na dahil sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Totoo na si Hesukristo ang nagpapalago ng kanyang iglesia. Pero ano ang kanyang instrumento? Instrumento niya ang bawat bahagi na nagpapalago ng kanyang bawat bahagi ng katawan. Dapat na mayroong mga mas nakakatanda sa iglesia na makakapagpaunawa ng layunin ng Diyos. Kailangan ng mga matatanda sa iglesia na makakapagpaliwanag ng kabutihan ng Diyos
sa mga nakababatang Kristiyano na hindi pa lubos nakakaintindi kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok. Dapat may nagpapaliwanag sa mga bagong Kristiyano kung bakit mahirap makipaglaban sa laman. Bakit ang tukso dapat nilalabanan at hindi tinotolerate ng Kristiyano. Dapat may magpapaliwanag sa mga bagong miyembro, sa mga bagong ligtas, na ang adiksyon hindi dapat pinababayaan, kung hindi dapat nilalabanan yan. Bakit? Sapagkat sinabi sa Colosas 3:16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa. Hindi lahat ng praktikal na bagay ay binabanggit sa pangangaral. Bagamat nakikita ninyo mga kapatid na ang pangangaral sa pulpitong ito, linggo prayer meeting, ay umaabot sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia at ng ating panghinaharap na pananaw sa mga gawain. Kaya lamang, kung mas marami pa rin sa iglesia ang nagmimistulang bata sa pananampalataya at walang praktikal na pagsunod sa pangangaral na napapakinggan sa pulpito, paano lalong higit yung mga kapatid natin na hindi marunong? Napakaraming kailangang patnubayan sa isang mabuhay na paglilingkod. Napakaraming dapat impluwensyahan upang sila'y maging kabalikat sa gawain ng Panginoon. Subalit paano kung hindi nakikita ang pinagkaiba ng matured na Kristiyano sa Kristiyanong hindi marunong? Nararapat sana na mayroong mga maagap magturo at magpaalala kung may kapatiran na sa mga unang senyales, mga unang simptomas ay napapaalalahanan na sila'y huwag tumalikod sa pananampalataya. Hindi nangyayari ang pagtalikod sa pananampalataya ng biglaan. Ang kawalan ng gana, ang panlalamig sa fellowship, ang panlalamig sa pananalangin, ang kakuparan sa paglilingkod sa Diyos, at ang mga gawain na kahit ilang beses ituwid ay hindi natutuwid, ay indikasyon ng panlalamig. Indikasyon ng dahang-dahang paglayo sa doktrina ni Kristo. O kaya sinabi sa Hebrews chapter 3 verse 12, Hebrews 3 verse 12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Kung meron ginagawa, ang mahusay na pagdidisciple at ang mahusay na fellowship ay ito, hindi tumitigas ang daya ng kasalanan sa puso ng Kristiyano. Kaya iisipin natin na maliit na bagay na matagal ka ng Kristiyano pero hindi ka na disipulo ng maayos, anong tumigas sa puso mo? Mga maling pananaw sa Kristyanismo, mga maling paraan ng paglilingkod sa Diyos, na pag dumarating ang pangangailangan na gagamitin na tayo ng Panginoon, hindi tayo magamit. Sapagkat hindi tayo tumigas sa tamang practice. Tumigas tayo sa kasalanan na dapat sa una pa lang ay niremedyohan ng araw-araw na pakikisama sa iglesia at araw-araw na pakikisama sa Panginoon.
Kaya mapalad ang mga Kristiyano na nakakilala kay Kristo sa unang araw pa lang ay tinuruan ng lumakad sa pananampalataya araw-araw. Sapagkat yun naman ang biblikal na Kristyanismo. At sila'y araw-araw sa templo at sa bawat bahay-bahay. Kailangan kanilang ipinangaral ang ating Panginoong Hesukristo. At sila'y nagsipanatiling matibay sa doktrina ng mga apostol, sa pagsasama-sama at sa mga pananalangin. Sa panahon ngayon na ang mga tao ay konektado pero hindi konektado. Sa panahon ito na napakadali na sanang magkamustahan at magturuan sa isa't isa. Subalit kapag malayo ang puso kay Kristo, minsan tutugon na lamang, hindi pa tayo tumutugon. Kaya't kailangang paalalahanan ng mabilis ang Kristiyano. Napakaraming Kristiyano na hindi marunong matutong humarap sa pagkakamali. Maraming Kristiyanong hindi marunong kumilala ng kanilang pagkukulang. Saan nagmumula yun? Nagmumula yun sa hindi maayos na pagkatuto nung sila'y bago pa. Kaya sa mga huling talata ni Santiago, sa chapter 5, verse 19 hanggang 20, hinikayat ni Santiago ang mga Kristiyano na panumbalikin ang mga kapatirang nalilihi sa katotohanan. Basahin natin chapter 5, verse 19 hanggang 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihi sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Napaka-importante ng ministeryo sa pagpapanumbalik, lalong-lalo na ng mga kapatiran na marunong magsisi at mayroong pagnanasang magpatuloy sa pananampalataya. Sapagkat saan mo inililigtas? Saan mo nililigtas ang kapatiran mong nagkakasala? Sa tiyak na kamatayan. Hindi simpleng bagay ang pagtalikod sa pananampalataya. Alam niyo yan, mga kapatid. Kung hindi mabigat na issue ang kasalanan sa buhay ng tao, hindi na sana kailangan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo para lang pagbayaran ang kasalanan ng tao. Ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at sa kanyang awa na ang issue ng kasalanan ay tanging nareremedyohan lamang sa pamamagitan ng banal na buhay at dugo ng ating Panginoong Hesukristo na natigis para sa atin. Kaya sa chapter 3 na binasa natin, sinulat ni Santiago, huwag maging guro ang marami sa inyo. Hindi niya sinasabing ito upang huwag na tayong magnasa na maging mga tagapagturo sa iglesia. Na huwag na tayong magnasa na isang araw na dahil sa pagsunod natin kay Kristo ay sana maging mga tagapamalakaya na rin tayo ng tao. Hindi yun ang punto ni Santiago. Kundi kung maaalala ninyo, nanggaling ang chapter 3 sa kanyang pagtutuwid ng maling pananampalataya sa chapter 2. Sinabi niya na hindi tama na nagpapahayag tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo samantalang may pagtatangi tayo ng kapwa. O sinasabi nating may pananampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Subalit ang sinusunod lamang natin sa Panginoon ay yung mga utos na papabor sa atin at hindi natin binibigyan ng atensyon yung mga utos na mahirap para sa atin. At lalong-lalo na sa panahon nating ito ay malaking issue na marami nagpapahayag ng pananampalataya, subalit yung kanilang pinaniniwalaan ay hindi consistent sa kanilang buhay na ipinamumuhay. Yan ang issue ng chapter 2. Sa kanila, sinabi ni Santiago, marami sa inyo hindi dapat maging teacher. Marami sa inyo hindi dapat kayo maging tagapagturo. Hindi niya ipinagbabawal
ang pagiging tagapagturo sa iglesia. Inumpisahan natin kanina ang ating pangangaral sa pagdidescribe kung gaano napaka-importante sa isang malagong gawain na marami tayong tagapagturo. Na ang bawat isa sa atin ay nagpapaalalahanan sa isa't isa. Subalit anong sinasabi ni Santiago rito? May mga Kristiyanong hindi dapat maging tagapagturo. May mga Kristiyano na pag nagsalita sila ng kanilang bibig, hindi sila nagiging tagapagturo. Tatlong bagay ang ibig sabihin ni Santiago. Dito lang sa una, sa verse 1 at saka verse 2. Bago natin tuluyang i-exposition yung natitirang, yung mahabang parte ng chapter 3. Una, sapagkat maraming Kristiyano ang nag-aakala na sapagkat nagtataglay sila ng angat na kaalaman o karunungan, ay dapat na silang kilalaning agad ng mga tagapagturo. Maraming mga Kristiyano na tinitignan ng pagtuturo bilang isang bagay na dapat ipagmayabang sa loob ng iglesia. Ang iba ay gustong maging tagapagturo para lang sa titulo na teacher. Sinabi ni Santiago na malaki ang pinagkaiba ng makalupang karunungan at makalangit na karunungan. Hindi ibig sabihin na ang tao may karunungan ay automatic ay magiging epektibong tagapagturo kagad sa iglesia. Kailangan suriin niya ang kanyang sarili at kailangan suriin ng iglesia kung anong klaseng karunungan ang taglay-taglay niya. Hindi maiiwasan sa iglesia, sa mga fellowship, na meron talagang Kristiyanong madaldal at akala mo ang daming alam. Pero kung papakinggan mo mabuti, anong saysay ng kanyang karunungan? At ito'y binabanggit ni Apostol, ito ang binabanggit ni Santiago, ito ang binabanggit ni Santiago dito sa verse 13 hanggang verse 17. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Madali lang magsalita ang tao ng kung anong kaya niyang gawin. Kaya nga nabuo sa atin dito yung salitang may kaya. Kayabangan. Sapagkat marami nagsasalita ng kung anong kaya niyang gawin, pero hindi naman nakikita sa buhay niya yung mga bagay na sabi niyang kaya niya. Kaya sinasabi rito ni Santiago, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Marunong ka pala eh. Ba't hindi mo i-apply sa sarili mo? Matalino ka pala. Ba't wala kang sariling disposition sa sarili mo? Para sa iyong kabutihan, para sa iyong sariling paglago. Verse 14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at sa diablo. Kung may mga kaalaman tayo sa palagay natin na alam natin at hindi alam ng kapatiran natin, at sa palagay natin ay tayo tagapagturo na sa iglesia sapagkat may alam ka na hindi alam ng kapatiran mo, tignan mo ang resulta niyan. Kung sa inyo ba'y bumubuo ito ng inggit, minsan hindi tayo natutuwa na ang kapatid natin umaasenso. Mas pipiliin natin mga unsaved ang tinutulungan natin, pero yung mga kapatid natin, ayaw natin tulungan. Bakit? Samantalang yun ay pagkakataon na ang mga kapatid natin ay tulungan nating lumago sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng kompetisyon. Anong klaseng karunungan yan? Kung isipin natin na habang ang kapatiran natin nagkakamali, lalong mas kailangan nila tayo upang turuan natin sila. Sapagkat ang sabi natin, mas matanda tayo sa pananampalataya.
Mas marunong tayo sa pananampalataya. Yun ang sabi mo, marunong ka pala. Subalit, kung ikaw ay may pagkakampi-kampi sa puso, may paninibughaw ka sa puso, huwag kang magsinungaling laban sa katotohanan. Hangarin natin ang ikabubuti ng kapatid natin kahit pa mukhang imposible ang kapatid natin umasenso, sapagkat kapatid natin yan. Kagaya ng kahit sinong guro, hindi mo irereklamo kung ang estudyante mo ay bobo, sapagkat una sa lahat, ikaw ang tagapagturo. Hayaan mong lumipas ang panahon at ang kanyang sariling mga grado ang magpakita na talagang hindi siya papasa, pero gawin mo ang dapat mong gawin hanggat kaya mong gawin. Ganun din sa pagiging Kristiyano. Maaring dumarating sa panahon na kahit ako man ay nakakaroon ako ng discouragement. Pero kailangan, sa oras na magtuturo ako, kailangan magturo pa rin ako. Hayaan natin ang resulta ng trabaho magpakita. Sa huli, babalik ang Panginoon, at ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa lahat ng mga gawa natin. Hindi ganun ang karunungan na galing sa sanlibutan. Sapagkat ang karunungan sa sanlibutan makalupa. Ang karunungan sa sanlibutan naaayon sa laman at sa diablo. Kaya nga meron silang pagtatangi sa chapter 2. Nakita nila yung kapatid nilang mahirap, di dapat tinulungan nila. Pero anong ginawa nila? Initsapwera nila. Binigyan nila ng pabor yung mayaman. Kasi mayaman yun. Mga pagtuturo para makinabang. Bakit mo dinidisciple ang kapatid mo? Para makinabang ka. Hindi ka dapat maging tagapagturo. Sapagkat ang iyong hangarin ay makalupa, makalaman, at makadiablo. Kaya't ang resulta nun ay hindi tumitibay ang iglesia. Marami akong napapansin sa iglesia na kapag yung tao, naging disipulo nila, nawawala na sa iglesia. Tao na lang nila yun, hindi na yung tao ni Kristo. Ang daming mga tao na supposedly dapat pinapalo up, hindi napapalo up. Pero pinupuntahan pa rin ng mga kapatid natin at wala akong nakitang report sa discipleship. Bakit? Tao nila yon, hindi yung tao ni Kristo. Anong klaseng karunungan meron ka? Kaya nga, ang sabi sa verse 16, kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, doon mayroong kaguluhan. At lahat ng gawang masama. Kaya mahirap pagbuklurin ng iglesia, samantalang ang daming marurunong. Bakit kaya? Bakit makikita mo sa kabila na nangingitian sa fellowship ang layo ng Espiritu? Hindi dapat magkaroon ng plastikan sa gawain ng Panginoon. Lalo na sa ngayon, nahaharap tayo doon sa sitwasyon na kailangan na nating itaguyod ang charity works. At ang sinabi ng Romans chapter 12, ang pag-ibig ay hindi dapat maging mapagpaimbabaw. Kaya't naghahanap tayo ng mga maging mga leader. Subalit, paano pa tayo nag-lead sa church? Nag-lead tayo sa paraan ng ating pangunguna sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang lahat ng leadership sa church ay pagtuturo ng salita ng Panginoon. Sapagkat wala tayong sarili nating leadership. Si Kristo ang ulo ng iglesia. At ang bawat mangunguna sa gawain ay tinuturing na tagapagturo ng salita ni Kristo. Otherwise, kung ikaw ay tagapanguna pero hindi ka tagapagturo ng salita ni Kristo, paano mo pinangungunahan ang gawain ng Panginoon? Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa,
banayad at madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabuting bunga at walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ito ang pinaka-importante rito sa verse 18. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Akala ko sa devotion namin kagabi, sa aming pag-uusap tungkol sa Mateo 18, talatang 18 hanggang 19. Kung mapapansin mo yung Matthew 18 na yan, tungkol yan sa church discipline. Patungkol yan sa kailangan na matutong magpatawad ang mga Kristiyano sa isa't isa. At kailangan matutong ang mga Kristiyano na huwag magtatanim ng sama ng loob sa kanilang mga kapatid. In fact, kung may problema ka sa kapatid mo, kausapin mo. Pero sa gitna ng mahabang chapter na yan, may 2 verse tungkol sa pananalangin. Then pagkatapos ng verse 19, nagtanong si Pedro, paano ko ang kapatid ko ay magkasala sa akin ng 7 beses? Sa isang araw, patatawarin ko ba? So ang issue nandun pa rin, pagpapatawad. And we must understand na ang epektibong pananalangin ng iglesia ay nanggagaling sa mabuting pakikipagkasundo natin sa isa't isa. Na kapag may 2 nagkasundo, nakikinig ang Diyos. Dalawang tao lang na nagkakasundo sa kalooban ni Kristo, makikinig ang Panginoon. So do you think na ang sigalot kailangang hati tayo rito sa 2 grupo? O 2 tao lang sa atin dito na hindi nagkakasamahan ng maayos, apektado ng buong katawan? Yan ang napaka-importante. Bakit kailangan natin ng maraming tagapagturo? Upang masigurado na ang bawat kasukasuan ay nakaugnay sa bawat kasukasuan. Upang dumaloy mula kay Kristo tungo sa mga pangunahing mga bahagi ng iglesia, ang biyaya, ang karunungan, ang doktrina hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng iglesia. Sapagkat sabi nga ng katalinuhan na matatanda, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Sabi ni Pablo sa Colosas 2:8, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. At walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Kapag hindi na si Kristo ang ating sinusundan at hindi na yun ang ating nilalakaran, hindi na yun karunungan ng Diyos. Dagdag pa rito, maraming nag-aakala na dahil matagal na sila sa iglesia, dapat na silang kilalaning mga tagapanguna at tagapagturo. Ganun sana ang nararapat. At yun ang inaasam natin sa Panginoon. Sapagkat saan ka kukuha ng halimbawa? Sinong susundan mo? Kung ikaw ay bagong Kristiyano, sinong susundan mo? Kanino ka matututo ng ministeryo? Kanino ka matututo ng pamumuhay? Kanino ka matututo ng pananalangin? Hindi ba sa mga nauna sa atin? Ganun nga sana ang nararapat. Kaya lang itinuturo din ng banal na kasulatan. At kailangan natin itong maintindihan upang tayo ay makapanalangin ng maayos sa Panginoon. Na hindi ibig sabihin na matagal na tayong Kristiyano ay automatic na tagapagturo tayo. Pinangaral ko na ito ng maraming beses, lalo na sa exposition ng Hebrews. Hebrews chapter 5 verse 11, may sinulat doon, sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, dahil sa katagalan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ni numan na mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas. At hindi ng pagkaing matigas. Sinong sinabihan niya nito? Nasa verse 10, yung mga nagsipagpurol sa pakikinig.
Kaya maalala natin sa sulat ni Santiago, hindi ba binanggit niya na magmaliksi sa pakikinig, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat may mga Kristiyano talagang makupad sa pakikinig. May mga Kristiyano na hindi mo bagsikan, hindi kikilos. At hindi yan ugali ng matandang Kristiyano. Dahil sa totoo lang, kung matagal na tayong Kristiyano, supposedly dapat alam na natin ang tama at maling paglilingkod sa Panginoon. Supposedly, may mga pagkakataon na hindi dapat tayo kailangang sawayin kung nakikita natin na yung ginagawa natin hindi nagiging mabuting halimbawa sa iba. Hindi ba? Bakit? Sapagkat, sabi sa verse 14, ang mga magugulang sa pananampalataya ay yung namihasa at nasanay ang kanilang mga pakiramdam sa pag-alam ng mabuti at masama. Diba? May mga taong namimihasa sa mali. Pero anong nagagawa ng mabuting pagsasanay? Anong magagagawa ng isang malusog na pagdidisiplo? Masasanay ka sa tama. Mamimihasa ka sa tama. Kaya wag nating minus-minusin ang kahalagahan ng natuto kang sumunod. Bakit? Kasi sa pagsunod, nasasanay ka sa tama. Maraming Kristiyano natuto sa biyaya ng Diyos, simpleng pagsunod lang, hindi marunong. Kaya saan nila ginamit ang biyaya ng Diyos? Suway ng suway. At pagkatapos hihingi sa Diyos ng kapatawaran, sapagkat alam niya na ang Diyos mabiyaya, pero pagkatapos mamumuhay uli sa pagsuway. Sa palagay mo, kahit 22 anyos ka na sa gawain, kung ganyan lang ang ginawa mong pagsunod sa Panginoon, sa palagay mo, dapat ka bang maging tagapagturo? Napaka-importante ng pagsunod. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo sumunod. Diba sinasabi sa Hebrews chapter 5, na bagamat siya'y anak, ay natuto siyang sumunod sa lahat ng mga bagay na kanyang tiniis. Isipin mo, kung sa tuwing nahihirapan ka, nagbabackslide ka sa simbahan, kahit matagal ka ng tao sa simbahan ito, sa tingin mo, sa palagay mo, dapat kang maging tagapagturo. At yun ang realidad na binubuksan sa atin Santiago. Napaka-importante ng katapatan at yun din ang dahilan kung bakit sa panahong ito tinuturuan tayo ng Panginoon na maglingkod sa mahirap na paraan, sapagkat sa susunod na panahon mas mahirap pa. At sino ang hihikayat sa mga bagong Kristiyano na maging matatag sa pananampalataya kahit mahirap? Yung mga Kristiyano na nagbabackslide dahil walang bigas. Yung mga Kristiyanong tumagal lang sa gawain dahil walang sariling buhay at palaasa. Hindi, mga kapatid. Hindi. Kaya di pinapadaan ng Panginoon ang bawat Kristiyano sa pagtitiis, sapagkat diyan tayo hinuhubog ng Panginoon para maging tagapagturo sa iba. Meron niyang dagdag na pagtuturo mamaya. Kaya sinabi sa Job 32 verse 9, hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan. Ako, lalo na sa panahong ito. Ang daming matanda na walang pinagkatandaan. Nasa Bible na yan. Kaya kung makakita tayo ng matatanda na talagang bagay sa kanila yung edad nila, makikita mo rin yun. Yung mga ganong klaseng matatanda, yun yung mga matatanda na kahit matanda na, lumalaban pa. Nagsisikap pa. Kasi sino ba yung mga tumatanda ng paurong? Hindi ba yung tumanda ng walang disiplina? Ecclesiastes 4:13, maigi ang dukha at pantas na bata kaysa sa matanda at mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa Matthew 18, ang relasyon natin sa isa't isa
magpakumbaba tayo sa isa't isa, sapagkat bawat isa sa atin ay dapat nagpapaalalahanan at nagtutuwidan upang sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Malalagpasan natin ang pagtitiis na ito kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Pangalawang binigyan ni Santiago dyan. Sa chapter 3, verse 1. Na ang mga tagapagturo ay mayroong mas higit na pananagutan. Sa palagay mo ba yung maliit na pagpapayo mo sa kapatiran, hindi ka sisingilin ng Diyos dyan? Sa palagay mo ba nung tawagin kang tagapagturo sa iglesia, hindi pwedeng wala kang pananagutan? Hindi. Dapat maintindihan ng mga Kristiyano na kung sila ay magiging tagapagturo sa iglesia, pumapasok sila sa responsibilidad. Gusto nyo maging speaker sa fellowship? Kahit ganun kasimple lang, bawat lumalabas sa bibig natin, binibilang ng Diyos. Yung simpleng pinaalalahanan mo yung kapatid mo, sa gitna man ng kalsada yan o sa gitna ng klase, pagtuturo na rin maituturing yan. At yan, mayroon tayong responsibilidad sa bawat itinuturo natin. Hindi ba't binabasa natin palagi tuwing linggo sa Matthew chapter 5 verse 20, na yung sino mang hindi magsasagawa ng mga nakasulat dito sa salita ng Panginoon at magtuturo sa iba, siya ang pinakahamak sa kaharian ng Diyos. Yan ang isang bagay na laging pinupuna ng Panginoon sa mga Fariseo. Bakit sila paimbabaw? Sapagkat yung sinasabi nila, hindi nila ginagawa. Sapagkat kung tayo ay tagapagturo ng salita ng Diyos, may responsibilidad na tayong sundin ang lahat ng itinuturo natin. May sinabi ang Panginoon sa Lucas 12, Luke 12 verse 47 hanggang 48, yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumagawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Bakit? Alam mo eh. Yung kapatid mo na hindi nakakaalam na tinuturuan mo, mababa ang pananagutan niya. Pero ikaw alam mong dapat mong gawin, na hindi mo iniayos ang iyong gawain, paparusahan ka ng marami. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumagawa ng bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Hindi ba? Kaya nga ang pagtuturo ng salita ng Diyos nangangailangan ng mas mabigat na grasya at awa ng Panginoon. At dapat mahayag yan sa buhay mo dahil ang laki ng pananagutan mo sa Panginoon. Malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Malaki ang pangangailangan na kung tayo ay nagtuturo sa ating mga kapatid, ay maging maingat tayo sa disiplina sa ating sarili. Kahit pa tayo ay napapalibutan ng maraming tukso. Chapter 9, verse 27 ng 1 Corinthians. 1 Corinthians, chapter 9, umpisahan natin sa verse 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Kayo ang asin ng sanlibutan. At kung ang asin ay mawala ng lasa, anong pakinabang ng asin? Aapak-apakan niya ng mga tao. At sinulat ni Santiago, dapat maintindihan ninyo ang inyong pinapasok. At alam mo kung sino ang unang lugi
Sino ang unang lugi kapag tayo ay nangaral sa ating mga kapatid at hindi sila nakinig sa atin? Sila din. Pero may pananagutan tayo sa Panginoon kung hindi sila nakinig sa atin sapagkat hindi sila nahikayat sa ating patutuo. Napaka-importante yan sa panahon natin. Pangatlo, binanggit ni Santiago na ang kagustuhan na makapagturo sa iba ay dapat may pagsaalang-alang din sa sarili nating kahinaan. Nakalagay yan sa verse 2. Sapagkat sa maraming bagay tayong lahat ay nangatitisod. Sa maraming bagay tayong lahat ay nangatitisod. Sa madaling salita, maraming dahilan kung bakit tayo nadudulas. Maraming dahilan kung bakit tayo nadadapa. Tayo rin ng mga itinuturing ng mga tagapagturo sa salita ng Diyos, ng salita ng Diyos at tagahikayat ng mga bagong Kristiyano, mayroon din tayong pagkakamali at pagkakataon ng pagkakamali. Kaya nga natatakot tayo sa Diyos tuwing tayo ay nagpapaalala sa ating mga kapatiran. Yun din ang dahilan kung bakit hindi dapat tayo lumayo sa katuwiran ng Diyos. Hindi yan issue kung nagalit ka o hindi ka nagalit. Ang issue dyan ay ito. Ikaw ba'y nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos? Kasi kung matuwid ang puso mo at sa palagay mong nagkamali ka ng pagtuturo sapagkat nagalit ka, ikaw ang unang magpapakumbaba. Pero hindi mali yung itinuro mo. Napakaraming tagapagturo sa simbahan na tagapagturo lang sila kapag kaya nilang sigaan yung kapatid nila. Hindi yan mabuti, mga kapatid. Hindi tama yan. Sapagkat kung talagang natuto tayo ng pagkakamali natin, maaaring mabigat ang pagsasalita natin, pero yung pagtuturo na yan, dapat gumabay yan para sa kanilang ikabubuti. Sapagkat kung ang epekto sa atin ng ating pagtuturo ay tayo mismo nawawala sa katuwiran ng Diyos, may mali sa atin. Ang isang tanda ng banal na Espiritu na gumagawa sa atin, kahit nadadapa tayo, tumatayo tayo. Pero kung dahil sa na-discourage ka sa kapatid mong hindi nakikinig sa iyo, nawala ka sa gawain, maingay ka lang pero hindi ka nagmamahal. Sa maraming hindi makikinig sa atin, sa payo natin, pero isang bagay ang dapat nilang makita. Kahit hindi sila nakinig sa atin, hindi tayo nang hinawa. Sapagkat binibiyayaan tayo ng Diyos. Hindi tayo nagtuturo mula sa perspektibo na hindi tayo nagkakasala. Kung hindi naranasan na natin madapa at naranasan na rin nating itayo tayo ng Panginoon. Sa ating pagkakadapa, nagkaroon tayo ng karanasan. At sa ating pagtayo, nagkaroon tayo ng karanasan ng Diyos ay mabuti. Kaya alam mo, pagka ang Kristiyano, nadala natin sa Panginoon, dapat i-disciple ng mabuti. Sapagkat maraming natuto ng teorya lang sa Biblia. At malalaman mo na teorya lang ang alam nila. Sapagkat pag sila sumawata, sila nagtuwid ng kanilang kapatid, hindi praktikal. Akala mo parang napaka-perfecto nila magsalita. At makikita mo, yun pa ang dahilan para ma-discourage sila sa gawain. At hindi nila uulitin yun. Pasimplihin natin. Sa mga magulang, hindi ba may pagkakataon na napupuno tayo sa mga anak natin? Minsan makakapagdisiplina ka ng matindi. Kailangan magalit ka sa mga bagay na kailangan ka magalit. Kasi magulang ka. Kailangan ipakita mo na mali siya. Tama ang iyong tinuturo. Pero at the end of the day, hindi ka dapat magkimkim ng galit. At the end of the day, kailangan hindi ka magkasala sa galit mo. Ephesians chapter 5.
But at the end of the day, bukas yung anak mo na pinagalitan mo, anak mo pa rin yan. Yung kapatiran mo, na kinasamaan mo ng loob, kapatid mo pa rin yan. Kung hindi siya natututo, may responsibilidad ka pa rin turuan siya kahit matigas ang ulo niya. Di ba ang hirap nun? Makakita mo yan kapag ka inilagay mo sa puso na dapat maging tagapagturo ka ng mga kapatid mo. Hindi yan maiintindihan ng mga Kristiyanong hit and run lang. Kailangan ilagay natin sa puso natin na kung paano tayo ginabayan ng Panginoon, kailangan din natin gabayin ng iba. Sino ba ang ginagamit ng Panginoon sa gawain? Wala namang taong karapat dapat maglingkod sa Diyos. Wala. Kahit ang pagiging pastor ko sa iglesia, tinatanaw ko to na ganito. Kaya ako ang pastor sa iglesia sapagkat marami akong kasalanan sa Panginoon. At ang lahat ng kahirapan ngayon at lahat ng pagtitiis, noon iniisip ko to na ganti o karma if you will, pero hindi. Pinaranas sa akin ng Panginoon yung ganong klaseng mababang level ng pagiging makasalanan sa simbahan. Upang maunawa ko sa panahong ito, hindi uubra yun. Hindi uubra yung pakrisya-krisyanuhan lang. Sapagkat ganun ako dati. Ganun ang pananaw ko sa gawain. Hindi pwedeng kunwari naglilingkod ka sa Panginoon. Na tama ang sinasabi mo, pero mali yung ginagawa mo. Sapagkat ganun na ako at nahihiya ako sa Panginoon. Pero anong sabi ni Pedro nang nakita niya ang himala ni Kristo? Lumayo ka sa akin, Panginoon. Ako ay makasalanan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. Simula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao. Chapter 5 ng Luke, verse 8 hanggang verse 10. You see? Yan yung kasagutan ng Panginoon sa mga pakiramdam natin na hindi tayo karapat-dapat. Yan lang yung kasagutan ng Panginoon sa ating maraming kasalanan. Kung sa palagay mo hindi ka karapat-dapat sa Panginoon dahil sa marami kang pagkakamali, di dapat mas lalo kang nag-aakay ng tao kay Kristo. Kung sa palagay mo, pinatawad ka ng Panginoon sa iyong mga kasalanan, dapat hindi ka matakot. Gawin mong buhay ang pagpapatibay ng iglesia. Sapagkat yung mga namalakaya ng kaluluwa, hindi yung tinuruan ni Kristo na mag-recruit ng disciple. Ang mga apostoles na tinawag ng Panginoon, naging mga haligi yun sa iglesia. Yun ang pamamalakaya ng tao. Sapagkat hindi nagtatapos sa pananampalataya ang pagiging anak ng Diyos. Ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan, ang pagiging anak ng Diyos. Kaya nga nang si Pedro ay napipintong tuksuhin ng dyablo, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas para ikaw ay ligligin na parang trigo. Pero huwag kang mapanghinaan ng loob. Sapagkat ipinapamanhik kita o ipinapanalangin kita na huwag masira ang iyong pananampalataya. Sapagkat kung makakapanumbalik ka, palalakasin mo ang iyong mga kapatid. May mga moments ng pagbagsak. Pero sa mga moments ng pagbagsak, dapat siguraduhin mong tumatayo ka kasi hindi ka magiging instrumento sa ikatitibay kung hindi ka nakakapanumbalik. Hindi ba sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala upang huwag manghina ang iyong pananampalataya sapagkat pag nakapanumbalik ka, palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Luke 22 verse 32. Yun ang binabanggit ko. Diba? Kaya mahirap. Yung sisi lang tayo ng sisi. Hindi natin itinatama yung mga lakad natin.
dapat bumabalik. Kahit gaano kaliit na pagkakamali yan, itama natin. Sapagkat magiging instrumento lamang tayo ng pagpapatibay ng iglesia, sapagkat pinakumbaba na tayo ng Diyos sa pagkakadapa. 2 Corinthians 1:4 hanggang 5, nagiging instrumento lang tayo para aliwin ang iba kung nararanasan natin ang kaaliwan ng Diyos. Basahin natin. 2 Corinthians 1, verse 4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Kaya mo kapatid, sa panahon ng pagsubok, huwag mong pangunahan ang katwiran ng Diyos. Sapagkat yan ang kaaliwan sa iyo ng Panginoon. Hindi pwede na kapag ang kapatid mo napunta sa pagsubok, ang ipapayo mo sa kanya, yung sarili mo lang diskarte. Sapagkat walang aaliw sa tunay na Kristiyano at magbibigay sa kanya ng tatag sa pananampalataya maliban sa banal na Espiritu na mang-aaliw, napapatnubay sa atin sa lahat ng katotohanan. Sa panahon ng ating mga pagsubok sa buhay, kailangan natin ang kaaliwan ng Panginoon. Ilang beses ka nagpayo sa kapatid mo na, kapatid, manalangin ka lang, pero hindi mo nadarama yan. Ilang beses ka nagpayo sa kapatid mo na yung pinapayo mo, pinagdududahan mo. Baka nung panahon na sinusubok ka, hindi ka talaga nagdadasal. At hindi ka talaga nanghahawak sa salita ng Panginoon. Kasi kung paano ka inaliw ng Diyos, kung paano ka itinayo ng Diyos, ganun ka rin magiging taga-aliw sa iba. At ganun mo sila itatayo. Kung tumayo ka sa sarili mo, ganun ka rin magtuturo sa iba, punong-puno ng kayabangan at pagbibida sa sarili. Ako nga, kinaya ko ikaw pa. Bakit? Kasi tumayo ka sa sarili mong lakas. Pero kung natutunan mo, natatayo ka lang sa biyaya ng Panginoon, at nakakita mo na in the process, binago ni Kristo ang isip at puso mo, aasahan mo yan sa pinakamasamang tao na pwedeng gumawa ang Diyos ng biyaya kahit sa pinakamasamang tao. Bakit? Ganun ka iniligtas. Kaya nga tayo naligtas sa biyaya lang at sa pananampalataya lang. Sapagkat ganyan din natin tutulungan ng mga kapatid natin. Kaya nga mga kapatid natin, tinutulungan natin pagka nagpapasa ng bigatin. At hindi natin sinusumbat sa kanila yon. Bakit? Sapagkat minsan nangailangan din tayo, hindi tayo sinumbatan. Ang Ama natin sa langit, pagka humingi tayo sa Kanya ng karunungan, hindi niya tayo sinusumbatan. At nagbibigay siya ng karunungan sa lahat ng humihingi sa Kanya. Tignan ninyo yung nakasulat sa Galatians chapter 6. Na kailangan isaalang-alang natin yung pagiging mahina natin. Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Nakita mo yung kapatid mo nagkukulang. Nakita mo yung kapatid mo nagkakamali. Paano mo siya pagpapanumbalikin? Papanumbalikin mo siya sa espiritual na paraan. At pag pinag-usapan ng espiritual na paraan, hindi yan strategy. Nagsisimula yan sa sarili natin kung tayo ba ay napasakop sa banal na espiritu. Pero isang description na makikita mo dyan, sa espiritu ng kaamuan o kahinhinan ang sabi sa talata. Sa espiritu ng kapakumbabaan. Bakit? Bakit hindi mo itutuwid ang kapatid mo mula sa perspektibo ng kayabangan? Kasi ang sabi dyan, pagwariin mo rin ang iyong sarili, baka ikaw naman ang matukso. Maaring sa panahong ito nakatayo ka. Pero isipin mo nakatayo ka rin sa biyaya ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit ipinapanalangin mo yung kapatid mo na matuwid.
At yun ang dahilan kung bakit nais mo na yung kapatid mo magpatuloy. Sapagkat ikaw din kailangan mong magpatuloy. Kaya mo kailangan gawin yun. Sapagkat yung kapatid mo, kailangan gawin niya rin yun kung sa panahon na ikaw naman ang napanghihinaan, sinong hihikayat sa iyo, mga tao sa sanlibutan. At sinabi sa verse 2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Hindi ba? Yung balang papanumbalikin mo yung kapatiran mo, pagpasan mo yun ang kabigatan niya. Hindi ka basta nakakapasan sa bigat ng kapatid natin sapagkat nabigyan mo siya ng material na kailangan niya. Kailangan mo siyang ituwid at dalhin sa tamang direksyon. Yun ang pinaka-intensyon. Sapagkat kung matututo ang bawat Kristiyano sa ating iglesia, malaki ang magagawa natin sa Panginoon. Sa ganun tayo nagpapasa ng bigat. Hindi mo basta tutulungan ng kapatid mo lalo na't nakikita mong tamad. Sapagkat kaya siya mahirap kasi tamad siya. Turuan mo siyang dahan-dahan tumayo sa sarili niyang paa. At kung may mali siyang mga disposisyon, ituro mo sa kanya kung paano sa susunod na pagkakataon kaya niya na. Habang binibigyan mo siya ng gabay. Bakit? Bakit mo iniisip yun? Kasi alam mo, kailangan magtulong kayo sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng sa oras na may pangangailangan ka, sasagutin kita. Marami tayong haharapin sa gawain ng Panginoon. Hindi mo ba nabasa sa verse 5? Ang bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasan. Okay, di ba? Iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ang matukso. Hindi pwedeng lagi ka lang itinutuwid. Hindi mo ba nakita na yung nagtutuwid sa iyo palagi nabibigatan din sa iyo at may sarili din siyang pasan? Na dapat tumutulong ka na sa gawain, nagpapasaway ka pa. Hindi pag-angal yan, pero isipin mo paano lalaki ang gawain kung yung mga matatanda na dapat, yung mga nauna sa gawain, kailangan mo pang paulit-ulitan ang gagawin. Paano lalaki ang gawain? Kaya ang pagbubuhat ng pasanin ng iba, isipin mo rin, dapat yung responsibilidad mo sa iyong buhay Kristiyano, huwag mong pababayaan. Sapagkat bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasan. Di ba? Pero kung iisipin natin sa sarili natin, talagang hindi na natin kailangan ng pagtuturo. Verse 3, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Diba? Sa palagay mo, tutulungan ko yung kapatid ko kasi ako lang talaga makakatulong sa kanya eh. Kung hindi ko tutulungan yan, hindi yan mapapabuti. Kala mo naman, importante ka. Wala kang kwenta, sabi ng Bible. Wala kang kabuluhan, dinadaya mong sarili mo. Kung binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging katuwang sa gawain sapagkat ginagamit lang tayo ng Diyos. Mabuti pa, verse 4, ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. Gawain mo na lang. Upang yang tinutuwid mo, hindi man matutuyan, at least may kasiyahan ka sa ginawa mo. Kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kanyang kapwa. Napakaraming Kristiyano na discourage sa pagdidisciple sapagkat ang dami nilang dinisciple at pagkatapos hindi natuto. Bakit sila na-discourage? Bakit hindi sila naging masaya sa pagpasa ng bigat ng iba? Kasi akala nila sa sarili nila, importante sila sa iglesia. Hindi. Totoo mga kapatid, kailangan natin ang isa't isa. Pero kung bakit kailangan natin ang isa't isa,
sapagkat iisa tayo ng pananampalataya kay Kristo na ating Panginoon. Alisin natin ang tamang motibo kay Kristo, yung pangangailangan natin sa isa't isa. Marami sa atin na hindi nalalago, magiging palakasan na lang sa gawain. Ay, hindi na ako tutulong, total, nandun naman si brother. Hindi ko na pagbubutihan, bahala na sila dun. Kailangan tayong lumago sa bawat isa sa ating sarili, sapagkat kung titibay tayo pare-parehas, mas marami tayong magagawa. Sa isang pamilya, sa umpisa, yung nanay at tatay lang yan. Minsan, hindi pa sila magkaintindihan. Pero kung mapag-uusapan naman lahat ng bagay, magkakatulungan sila. 2 na. Nagkaroon sila ng anak, 1. Sa umpisa, magpupuyat silang 2 sa maliit na bata na yan. Pero habang lumalaki yan, nababawasan ng bigat. Pag mga 3 taong gulang na yan, pwede na yan turuan magpunas-punas. Pwede na yan turuan magwalis-walis. Nababawasan ng bigat. Pwede na uli manganak ng 1 pa. So, sa paglipas ng panahon, magiging 4 na sila. Lumalaki ang tahanan, lumalaki ang pamilya, gumagaan ang pasanin. Hindi pwedeng dumadami ang anak, bumibigat ng bumibigat. 20 years na ang lumipas. Yung mga baby noon hanggang ngayon, pasakit pa rin. Hindi ganyan. Ganyan ang pamilya ng Pilipino, pero hindi ganyan ang pamilya ng Kristiyano. Hanggang sa nag-apo. Hanggang sa nagkaanak na yung mga anak. Sinong bumuhat? Si lolo at si lola na ugod-ugod na. Buti kung 1 lang. Buong angkan. At ganyan ang larawan ng pamilya sa Pilipinas. Mabuti 1, 2. Kasi kailangan. Pero isipin mo kung yung practice ganyan na hanggang sa sumunod na henerasyon. Isipin mo kung ganyan ang larawan ng iglesia. At dito ko tatapusin itong pangangaral. Sapagkat kung tayo ay mga tagapagturo ng salita ng Diyos at meron na tayong responsibilidad sa sarili natin, na alam natin may mga kapatid tayong nakatingin na sa atin at dapat tayo nagiging mabuting halimbawa, yung natitirang parte ng verse 2 hanggang verse 18, inahahati sa 2. Una, dapat bantayan mo ang iyong salita. Mula sa verse 2 hanggang sa verse 12. Pangalawa, dapat bantayan mo ang iyong pamumuhay. Verse 13 hanggang verse 18. At loobin ng Panginoon, ipagpapatuloy sa atin yung pangangaral na yan. So, ang paksa natin sa gabing ito, ang mga tagapagturo ng iglesia sa panahon ng pagsubok. Manalangin po tayo. Amang Diyos, pinupuri ka namin. Sapagkat pinaalalahanan mo kami. Hindi po kami naging karapat-dapat dahil sa aming sarili lamang. Ang iyong biyaya ay masagana. Ang iyong kaligtasan ay nagbabago ng isip at puso. Tulungan mo po kaming makapamuhay ayon sa iyong salita. Panginoon namin, ayon po sa iyong sariling kaalaman at karunungan, maluwalhati ka. Palakasin mo po kami bilang mga gabay sa mga bagong Kristiyano. At mula sa loob ng iglesia tungo sa labas, maraming makakita, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakatisod, sa aming kahinaan. Panumbalikin mo ang aming mga isip at puso sa iyo. At hanggang sa matapos ang linggong ito ay amin pong magampanan
ang tamang gawain at paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming samot dalangin. Amen.